booking na si BBM. Yung mga feeling dyan na nagtatrabaho daw si BBM 24 hours, binuking na ni VP Sara kung ano ang ginagawa ni BBM. Kung nagtatrabaho ba talaga yan o wala. Kaya nga, sa mga ilang interview ni BBM, parang hindi niya alam kung ano ang nangyari sa Pilipinas, kung may lumindol ba, or papasok na ba ang bagyo, or kumusta ba ang ilang mga na salanta ng bagyo, or na biktima ng lindol. Parang hindi niya alam. Kasi kabibig, ito ang revelasyon ni VP Sara, hindi pala yan nagtatrabaho si BBM. Wala ko, kung si BBM hindi nagtatrabaho, so sino ang nagmamando? Sino ang nag-guide? Sino ang nag-overlook sa mga programa, proyekto, problema ng Pilipinas? Kung hindi si BBM ang nagtatrabaho, baka si BBM utos-utusan lang. Halak! Grabe ang revelasyon ni VP Sara at mawiwindang ka talaga na ito pala ang binoto nating presidente. Kasi kabibig na bodol tayo dahil kay BP Sara, napaniwala din si BP Sara ni BBM. Wala tayong magagawa. Meron pala tayong ganitong presidente na naghuhugas kamay, paparty-party lang, walang ginagawa. Pag maba-interview, mapapodcast, parang paiyak-iyak, pasyak-syak. Kaya pala syak siya na may korupsyon sa Pilipinas sa kanyang administration kasi hindi pala siya nagtatrabaho. O eto kabibig eto ang video revelation ni VP Sara kanina sa kapihan sa Kamuning. Kanyang ibinulga na walang ginawa si BBM. Baka tulog na tulog yan, or tama yung sinabi ng VP Sara noon ba 10 AM pala ng umaga, lasing na, amoy alak na. Kasi hindi nagtatrabaho. Ang tanong, sino ang nagmando kay BBM? So, ibig si BBM utos-utusan lang. Watch this video. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan, and what are you supposed to do about this? Akala niyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay BB? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat dapat nagagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the matatag agenda, we followed through with the matatag curriculum, at unfortunately hindi kami natapos kasi yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos ganoon pa yung gagawin nila sa akin. O di, nung nawala ako, di wala na. Wala na siyang accomplishment at all. O di ba kabibig? Sabi ni Bibi Sara, I swear to the flag, hindi nagtatrabaho si BBM. Nanindigan talaga si Bibi Sara na hindi nagtatrabaho si BBM simula ng maluklok ito bilang Pangulo. Anya, sa mga naging pagpupulong, walang inilalatag na plano at hindi anya nagtatanong si BBM sa mga kabinete nito kung ano ang mga programang
kanilang dapat matapos at magawa para sa taong bayan. O, tingnan yung kapipig, di ba? So, ito ang komento ng ating mga netizen. Naku, halata naman si BBM walang alam. Tanungin mo nga kung kumusta ang Pilipinas, shock siya na may corruption palang nangyayari. Ito pa ang sabi ng iba, sa Bagyo nga hindi alam ni BBM na kung saan kung climate change pa ang kanyang rason kung bakit binaha ang Pilipinas. Naku po, yan climate change. Kung hindi climate change, ay naku, ang 3,500 flood control na saan na? O, diba? O, ito na. Lahat ng government agencies pinupulong ni BBM. Pero hindi alam ni BBM kung ano ang gagawin. O, diba? Marami na mga interview, halatang lutang si BBM na walang ginagawa. Ito ang sabi ng isang supporter ni BBM. Ikaw nga walang ginagawa. Ano bang nagawa mo? Ang maglustay ng pera ng bayan, tas may confidential funds ka, VP Sara. Harapin mo ang kaso mo at linisin mo. Kung talagang malinis ka, wala kang nagawa sa gobyerno, nakuha mo pang manguha. Reply na isang netizen, nako, itong taong to, sumasakay sa OVP bus. Nako, ito sa mga taong sumali sa programa ni VP Sara. Ito, bakit pera ba ng bayan ang nilustay ni VP Sara? Hindi pera ng taong bayan. In fact, kung pupunta siya sa The Hague, hindi pera ng taong bayan ang ginagamit yung ginastos. Oh, yun mga kabibig ha. Ito, tinan natin kung ilan ang 5 followers lang pala ang nag-comment. Troll na naman. Diba? Kaya kabibig, sabi ng ilan, parang tama si VP Sara sa mga nagdaang panahon, sa mga daraang araw. Nakikita natin si BBM, hindi niya alam kung ano nangyari sa Pilipinas. At ito pa kabibig. Ang nakakatawa, sa isang interview, nagpa-interview kasi ito si BBM, nagpa-press con din si BBM ba, tinanong si BBM ng taga GMA7 si Ivan Mayrina, naku, paano yan, kabibig, na uutal si BBM kung ano isasagot niya. At kailangan niya malinis at kailangan talagang i-point out na dapat hindi siya masali sa mga anomalyang flood control projects. Nako, napanood yun na ba ang video? Ay, hindi pa. O eto ha, ang nauutal-utal na pagsagot ni BBM at shock siya sa tanong ni Ivan Mayrina. Lahat na lang ng tanong ni BBM na masya-shock siya. Later ang mag-podcast to, paiyak-iyak. Watch this video. Ivan. Thank you. Mr. President, this is on the ongoing investigations on corruption. How do you respond to assertions that these investigations will eventually lead to your doorstep? Because number one, will eventually lead to your doorstep. Because number one, you signed the budget. You have direct supervision over those you appointed who may be involved. And of course, you hold sway over your political allies in both houses of Congress whose names are now being floated, led of course by the former speaker and your cousin, Martin Romualdez. Well, I'm confident because I know what we did or did not do. But if we investigate everybody, we follow the evidence, and wherever that leads is not something that we try to direct or influence. That's why we have the ICI. They are an independent commission, and that is their job. And their job is to follow the leads that they receive, and if necessary or if it is justified, that they will now recommend to either the Ombudsman or to the DOJ that cases be filed. So let them do their work. We do not interfere with what they do. Wherever it may lead, sinabi ko na nga yan, wala naman tayong tinatago, wala tayong malakas. I know that there are several, the opposition would love to bring me into this, to include me in all of this. But that's politics. That is not to do about corruption. That is to do about politics. Gusto nila akong tanggalin. Well, yeah, sige, kaya nila gagawin lahat yung mga gagawin nila. Pero nandyan ang ICI para silang gagawa ng pag-aaral, paghabol ng ebidensya, pag-verify sa mga kwento, sa mga sumbong, sa mga impormasyon na natatanggap nila. And I'm confident that whatever mud might be slung
at the administration that we will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any validation in fact. O napanood niyo na. O ito ang sabi ng netizen na dare to ask, BBM, kaya ka ba confident? Did you choose all of them? Oh. Sinong bumuo ng ICI? Independent sila? Sino ang pumili ng ombudsman? Sinong may hawak ng DOJ? Paano naging credible sila lahat? Who will believe that they are not protecting you and Martin Romualdez despite your main rules in the budget mutilation? Itong ginawa ninyo under the leadership of your cousin Martin Romualdez as House Speaker for 3 years, you approved and signed more than 1.022 trillion insertions in DPWH. O, diba? More than 1.124 trillion flood control budget in DPWH. Kasama rito ang released from unprogrammed appropriations na 141 billion in 2023 and 2024 approved by the Office of the President. More than 873 billion increase in the unprogrammed appropriations. You and Martin Romualdez trusted Zaldico for 3 years. You signed into law the worst, illegal, most corrupt budget in history. Ngayon magmamalinis ka na wala kang alam? Ano to? Budol ulit? Diba kabibig? I told you kabibig, diba? Tama si Bibi Sara. Hindi nagtrabaho si BBM kasi wala siyang alam. Pirma lang siya ng pirma, basta lang maipasa ang lahat ng dapat ipasa. Ang tanong, pumirma siya, baka meron din siya. Ala ka mga kabibig. Yan nga ang sinasabi natin nga sinasabi natin. Diba? O, diyan sinasabi na. Ito ang komento ng ating mga netizen. Otal ka na naman, BBM, kasi sapul na sapul ang tanong at hindi mo kayang sagutin kasi guilty ka. Laro tayo kung warian ang niwala si Ivan. O. Yung mga saliin nga nilang lahat na mga kawatan, malamang na plansya na nila bago nila bulagain si VP Sara. Sasaliin niya. Hindi umubra ang yung impeachment, kaya doon naman sila sa plan B ang salin. Style nyo bukong-buko na, natataranta na kayo kung paano ipakukulong si VP Sara para wala kayong kalaban sa eleksyon. Hindi nyo ba naisip na mga taong bayan ang naghihimagsik, ang damdamin at matindin yung kalaban sa eleksyon? At walang magagawa ang martial law mo pag ang taong bayan na ang humatol sa'yo. Nabudol mo lang kami, last mo na yan, never again. Ito pa, sisingilin ka rin ng hangalan mo, Mr. President, hallucinated liar. Ikaw bumuo ng ICI, di ka talaga madawit. Oo nga, no, kabibig. Siya ang bumuo ng ICI, siya ang nag-approve na DOJ, siya nag-appoint kay Rimulya na DOJ, of course, safe na safe. Binasa niya daw po, pero walang nakitang insertions, 2025, 4,000 pages, binasa niya. Wow, very confident. Siya mismo niwala sa kasinungalingan niya. Ito, transparency and accountability ang gusto ng mga tao, pero pa-secret nyo ang ICI investigation. Pinagloloko nyo ang mga Pilipino. Napaka-bobo mong magsalita, Marcos. Parang manhid na. Tandaan mo, taong bayan, hindi mo na malilinlang. Sige, enjoy mo lang yan. But you have formed the ICI. If no secret, why not put the hearing in public? Ikaw ang gumawa ng lahat na yan, Pangulo. Maya naman kayo. When words echoed across the hall of Congress, tapos ngayon papunta sa iyo ang investigasyon, politika lang ito. Yun kabibig ang mga komento ng ating mga denizens. So ano ang inyong reaction?